Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tuta ng mga higala, kami po ang Philippine Air Force, your air warriors and skylifters in the Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Kauban ang ka partner na muna radio station diri sa Cebu City. Daghang kayong salamat no ka Ma'am Annabel Lagrosas of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas, ka Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Ma'am Eileen Navarro ng DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Payet Renyan and Ma'am Hazel Gloria of PI7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Ako po niyong host, First Lieutenant Edbert B. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina AW1C Yasmin Saladar and Airwoman Angel Pistejo, Philippine Air Force. Partner? Isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating libu-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng CMOAMC, 1000 Video Beniab, 1000 PAV at ng APAP Cebu. Ang programa pong ito ay para sa ating pagnanais na maihatid po ang mga programa at impormasyon na merong kinalaman sa ating pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansang Pilipinas. Mga kasama, kinagagalak po nating makasama ang ating resource speaker ngayong araw, walang iba kundi si Lieutenant Colonel Mary Ann Pamitan Martinez, Philippine Army, the Commanding Officer of the 40th CMO Battalion, Philippine Army. Ma'am, bumati po muna tayo ma'am sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Magandang hapon sa lahat ng inyong mga tagapakinig at kinagagalak ko na ako'y inyong naimbitahan bilang inyong panauhin para sa araw na ito. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Partner? Thank you, partner. And once again, ma'am, thank you so much po, ma'am, no, sa pagpaunlak po sa invitation namin ngayong hapon po. And ma'am, kamusta naman po kayo, ma'am? And kamusta naman po yung mga personnel po natin sa 14th CMO Battalion ngayon po, ma'am? Maayong hapon sa tanan, Subuanon, our Katipanan troopers, that's what we call ourselves, being assigned here in 14th CMO Katipanan Battalion. I believe we are all high morale because we just celebrated our 6th founding anniversary last July 5. But prior to that, we had our pre-anniversary activities like our sports fest, bazaar, and stakeholders night in which we were able to celebrate it with our supported units, the JTG Cebu, and partner stakeholders, the people's organization, financial institutions, private sectors and individuals, and other local government agencies. We have always worked hand in hand in accomplishing our mission. And during our team relation activity, we were able to have a bonding time among our troops and their families to solidify the oneness as a one big united Katipanan family, with the guidance, of course, of our new officer in charge of JTG Cebu in the person of Colonel John Oliver Gabon, Infantry MNSA, Philippine Army, and that's it. So we are so high morale as of this day. Yes po, ma'am, no? And good to hear po, ma'am, no, na physically fit naman po yung mga mga personnel po sa 14th CMO Battalion. And ma'am, para lang po ma'am sa unang question ko pa, ma'am. Ano po ma'am yung mission and function ng 14th CMO Battalion po, ma'am? Thank you po, ma'am. The 14th Civil Military Operations Katipanan Battalion, generally, of course, our main mission is to conduct sustained CMO operations to support our supported units, which is the Joint Task Group Cebu. And ito yung nakapaloob dito yung tatlong pillars natin, yung civil affairs, public affairs, and PSYOPs operations. In order to, sabi nga, sustain the security and peace and order in Cebu and augment in the development of the whole province of Cebu.
Thank you po ma'am no sa pag-share po ma'am kung ano po yung mission and function ng 14th CMO Battalion. Partner, baka may question din po kayo. Thank you po. Yes, partner. Ma'am, tanong lang po namin, maaari niyo po ba ma'am i-discuss kung ano-ano po mga latest and ongoing programs and activities ng 14th CMO Battalion? Sabi ka natin kanina, meron kasi tayong 3 pillars. So as of this moment, we have a new proposed projects for these 3 pillars. For public affairs, we have the Bisaya kasi, okay lang basahin ko. So, no problem. For public affairs, we have kaayuhan alang sa mga kabatan-unan sa kinatibuok ang isla sa Subo. So this is to insulate the youth sector from the deceitful CTG's recruitment scheme. It comprises a massive information awareness campaign for the youth sector. And so dito nagkakaroon tayo ng information awareness drive, and then exchange of subject matter experts with the different schools. Then for civil affairs naman, we have the paglaom o kaayuhan alang sa katauhan. So this is a health and sanitation project. So medical and dental mission. Wherein at least for a year, we will be having at least 2 caravans. So free consultation and check-up and medicines. Then we will be having at least twice a month na cleanup drive and putting up a material recovery installation. Then for our PsyOps, we have for our cadres or yung mga former rebels natin, for them to be capacitated into a more productive activities or tasks they are more comfortable to do with. So those are the current programs that our unit have for this year 2025 of the second quarter. Yes, ma'am, it's nice to hear that, ma'am, no, yung meron po tayong mga activity this coming 2025. Ma'am, we have a short break po muna, ma'am, no? Alang sa mga gamay na mga pahinumdum. Sa dakong kanluran ng ating baybayin, matatagpuan ang West Philippine Sea. Isang yaman ng kalikasan na nagbibigay buhay sa ating bansa. Sagisag ng maunlad na kabuhayan. Matatag na ekonomiya. Mayamang kalikasan. Potensyal sa turismo. At mayamang kultura. Upang maprotektahan ang lahat ng ito, nariyan ang Air Sentinels of the Western Frontier. Nagbabantay sa kalangitan. Sinisigurong ligtas ang teritoryong nasasakupan. Government Philippine Aircraft Charter 291. We're conducting routine maritime patrol over Nagsasanay ng mga bagong bayani at tagapagtanggol ng bayan. Nakikisa sa pagtakuyod ng mga pamayanan. Lahat ng ito para sa iyo. Sama-sama at tulong-tulong tayo. Para sa aking kabuhayan. Para sa kalikasan. Para sa aking mga kababayan. Para sa Palawan. Para sa aking kinabukasan. Kaisa ka ba? Tara na. Kaisa ka ba? Tara na. Kaisa ka ba? Tara na. Kaisa ka ba? Tara na.
Kaisa ka ba? Tara na. Okay, balik na sa atong topic para sa ubang pang mga importanteng announcement na gikan sa 14th CMO Batalyon. Partner? Yes, partner. For our third question, ma'am. Ano po yung mga initiative or pagsisikap na nilahukan ng inyong unit na naglalayong mapabuti ang lokal na komunidad o mag-ambag sa pambansang kaunlaran? Siguro yung mga bagong inisyatiba na nagawa ng aming unit base na rin sa guidance ng aming regiment commander kasi sabi nga niya, naka-acronym to sa salitang SMILE or S stands for serve, then M for mobilize, then I for integrate, L for listen, and E for engage. So, mula dito sa acronym na to, nagkaroon kami ng mga initiatives like mga innovations. Meron kami ngayong tinatawag naming C3. Ito yung CMO carrier na isa siyang makinarya na kung saan meron tong complete package. Meron na siyang free wifi, meron siyang projector, meron din siyang drone. So lahat na mga pillars natin pwedeng magamit doon dahil pwedeng magamit ito para sa, meron ding mga gamit din na nakapaloob dito para sa HADR. So, yun yung aming motto din ngayon kasi innovations and creativity. Yun yung tema namin sa aming anibersaryo ngayong darating na August. Kaya isa yun. And then we also have siyempre, katulad ng mga ibang units din, patuloy na pagpapalawig ng kakayahan ng ating mga kasundaluhan. Meron tayong tinatawag na VAPA or Visual Arts and Performing Artists. Kung mapapansin ninyo or siguro nakita na rin ninyo, madalas na naimbitahan ang aming batalyon at nagbibigay sila ng mga presentasyon sa mga mahalagang okasyon. Meron tayong mga nagsasayaw at maarte at meron din tayong banda. So isa yun sa mga inobasyon na ipinakita ngayon ng aming batalyon. At isa pa, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating community support program. Meron tayong mga personnel na nakadeploy sa Cebu City and Mandaue City. Ito yung talagang naka-immerse sa mga barangay para maghatid ng mga impormasyon at sila yung nakikipag-ugnayan sa mga issues na nais nilang idulog mula sa mga iba't ibang ahensya na maaaring sumagot ng kanilang mga issues sa lokalidad. So, yun yung tatlong bagong at sa tingin ko mahalagang aktibidades ng unit namin ngayon. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And for my question naman po, ma'am. Ano naman po, ma'am, yung papel na dapat gampanan ng inyong unit sa pagtaguyod ng kamalayan at pagprotekta sa maritime rights ng West Philippine Sea po, ma'am? Ayun. Salamat. Talagang isang malaking hamon na masasabi ko, isang malaking gampanin para sa aming unit. Ang pagpapalaganap nga, sabi nga natin, sa CMO, we need to inform the public of our rights about the West Philippine Sea. So, lalo na pagdating sa mga misinformation, disinformation, and malinformation of our adversaries. So, mahalagang magkaroon ng kamulatan ang bawat isa sa atin, ang ating mga kababayan, lalo na dito sa province ng Cebu, na mahikayat natin sila na magkaroon ng sense of patriotism and nationalism
na ipagtanggol yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Ma'am, follow-up question ko lang din, ma'am. Um, ma'am, for you, ma'am, ano ang pinaka mabisang paraan upang mapukaw o mahikayat yung iba na makibahagi, ma'am, lalo-lalo na sa mga ginagawa natin ng mga community building and peace efforts, ma'am? Pwede niyo po ma-share sa amin, no? Sa nakikita ko ngayon, sa pag-iikot ko sa mga units ko sa dito nga sa Cebu City and Mandaue, since sila yung mga naka-immerse, nagiging mas epektibo sila sa paghihikayat sa ating mga kababayang Cebuanon dito. Una nga sa pagpapakita ng disiplina, yung pagiging totoo sa kanilang sinumpang tungkulin. No? Pangalawa, mabuti na lang din kahit paano medyo bata-bata pa yung ating mga personnel na naka-immerse sa mga barangay. So madaling sila makihalubilo sa mga tao sa barangay, lalo na sa mga kabataan na siyang may mas parang malaking numbers, no, when it comes to the populace. Pangalawa, talagang siguro sa mahinahon at saka sa concrete way of explaining to our localities the missions and visions of our units at sa mga activities, no, sa mga projects na ginagawa para mas madali nilang maintindihan kung ano talaga yung ating gustong patunguhan. Kasi kung hindi sila aware kung ano talaga yung ating main objectives, then they will not support our activities on the ground. Katulad halimbawa ng mga simple quick impact projects na kung saan maliit man nito pero para sa mga parang residente ng barangay na nag-benefit ng mga quick impact projects na to, masasabi kong talagang napakalaki na ng kanilang pasasalamat sa ating mga kasundaluhan na nandun sa area. Halimbawa dito yung nandun sa Kyoto na nagkaroon sila ng simpleng daan para mas maging maayos yung kanilang drainage system at saka hindi na mahirapan yung mga tao dun sa area. Pangalawa dito siguro yung nakita ko nga sa Subang Dako na kung saan nagkaroon din sila ng malakihang caravan. Yun nga yung health medical missions kasi napakarami na rin yung mga lumalala o bilang ng mga residente doon na nagkakasakit. So, yung mga pagbibigay ng solusyon do sa mga nakikita nating o idinudulog ng mga kababayan natin na issues at kapag ito'y ating natutugunan, so doon natin na papakita yung ating pagiging more effective in bridging the gaps between the community and the agencies that need or should address the issues and concerns of our people on the barangays. So, yun yung nakita ko. Yes, ma'am. Actually, ma'am, we're so thankful, ma'am, no, sa 14th CMO Battalion dahil kung hindi po dahil sa mga personnel niyo, ma'am, sa ginawa po nilang assistance during the community support program na na-conduct during sa time sa Barangay Bito, Minglanilla, ma'am, no? Laking tulong po talaga, ma'am, yung mga na-deployed personnel niyo, lalo po sa mga personnel namin sa 1,000, which is kahit hindi naman po namin talaga yung bread and butter itong pagiging CSP operator. And we are so blessed na naka-off namin yung target personality dun, ma'am. And so we're so thankful, ma'am, sa assistant po, ma'am, ng 14th CMO Battalion, ma'am. I'm glad to hear that, no? Pero although hindi ko pa masyadong kumbaga, in my 2 months hindi ko pa narinig yun. At least I'm now aware of the contributions of my personnel back. Yes, ma'am. Actually, natapos siya, ma'am, last February, ma'am, ng 2025, ma'am. Siguro hindi ka pa po yung kanyan, ma'am, that time.
Pero at least ma'am, laking tulong po talaga ma'am ng mga personnel niyo po ma'am sa assistance and pag-guide po ma'am sa mga na-deploy namin ma'am na mga CSP operator ma'am sa area. Last siguro din narinig ko, well, of course, all I can say is the feedback coming from the community when after the election, because we were able to deploy hundreds of our personnel during the election period, no? Lalo na dun sa southern portion ng Cebu province. So they were thankful on the assistance rendered by our personnel from those municipalities, starting from Karkar down to this is the last municipality. Hanggang ano talaga? Santander, ma'am. Santander. Santander, yes. Thank you. Yun. Okay, partner. Sirs, ma'am, bago po matapos ang ating programa, atin pong pakinggan at hinga ng message ang ating guest speaker ngayong hapon. Lieutenant Colonel Mary Ann Pamitan Martinez, Philippine Army, Commanding Officer, 14th CMO Battalion, Philippine Army. Ma'am, baka meron po kayong additional message or announcement. I'm really a person of few words talaga. So probably all I can say is for us to be united as a nation in our claim to the West Philippine Sea through a diplomatic way. And hopefully all Filipinos will live as a true Christian so that by that we can be a good individual for each other. And hopefully we can focus our forces in addressing the external threats. Diba? Kasi kung wala nang masyadong mga internal security issues, then their armed forces as a whole can really focus nga dito sa ating mga external threats. So, yun lang siguro masasabi ko. And let's keep safe, lalo na sa mga naka-adya o nakabantang mga parating pa daw na mga bagyo dito sa ating bansa. And of course, for our Cebuanon to continuously support not only our unit, the 40 CMO Katipunan Battalion, but all the agencies, the men and women in uniform, whatever branch of service it would be, yun lang. Kaya nga, ang kailangan natin, lalo na dun sa pagharap dito sa West Philippine Sea, di ba? It's building the sense of patriotism and nationalism for all the Filipinos. Again, ma'am, thank you so much for the comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kami lahat sa ginagawa ninyo sa ating area of responsibility. Thank you so much, ma'am. And with that, mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur Incordura, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Ramil G. Oloroso, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Moises Almicor, Philippine Air Force. Ako po si First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako po si AW1C Yasmin Salazar, Philippine Air Force. Ako naman po si Airwoman Angel Efaseo, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.